Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling ito, si Wukong ay patuloy pa ring nanununtok ng malakas sa lumilipad na pagong sa itaas. Si Wukong, na naiinis, ay nagtanong, ngunit hindi tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Si Hao Xian, na nakatingin mula sa ibaba, ay nakaramdam ng pananakit ng ulo, dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Zuano ang ugali ng munting hari ng impyerno na tila kontrolado ng kanyang ama, na parang mahigpit siyang sinanay mula pagkabata hanggang sa punto na nabuo niya ang kaisipang siya ay lubos na walang silbi, ngunit sa katotohanan siya ay napakalakas. Si Zuano ay nakikinig sa kanyang paliwanag na may bahagyang pagkalito, ngunit upang malaman ng mas tumpak, gusto ni Hao Xian na kumpirmahin pa ng kaunti. Samantala, si Wukong ay nananatiling mainit ang dugo, patuloy na nanununtok mula sa nakaraang episode hanggang ngayon nang walang tigil. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Hao Xian ang kanyang kamay mula sa ibaba at tumawag, "Maliit na unggoy, tumigil ka muna, bumaba ka at dalhin mo ako paitaas." Lumingon si Wukong nang may pagkalito sa kanyang guro, hindi alam kung anong pandaraya ang gusto niyang gawin. Makalipas ang ilang sandali, hinawakan ni Wukong ang damit ni Hao Xian at dinala siya paitaas kung nasaan ang munting hari ng impyerno. Ang dalawang panig ay nagtinginan, nang walang anumang galaw. Pagkatapos, si Hao Xian ay ngumiti ng awkward at nagtanong sa kanya, "Maliit na kapatid, medyo nagtataka ako, sa iyong lakas, bakit ka palaging nananatiling napakamapagpakumbaba?" Ang munting hari ng impyerno ay tumingin sa kanya ng may pagod na ekspresyon at nagsabi, "Hindi ako mapagpakumbaba. Kumpara sa aking ama, ako ay parang walang kwentang basura." Tila mayroon pa siyang maraming sasabihin ngunit nag-aalinlangan na magsalita pa. Nang makita ito, si Hao Xian ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa at nagtanong muli, "Sinabi yun ng iyong ama? Hindi ba't masyado namang malupit yun?" Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Hao Xian, ang munting hari ng impyerno ay nataranta, itinaas ang kanyang kamay upang matinding tumutol sa kanyang interpretasyon, Hindi ang aking ama ay gusto lamang ang pinakamabuti para sa akin." Pagkatapos ay may naisip si Hao Xian at nagtanong muli, "Maaari ba akong magtanong, nakalabas ka na ba ng ilalim ng mundo?" Nang marinig ang tanong na ito, ang munting hari ng impyerno ay nagmukhang malungkot at sumagot, "Hindi pa ako nakalabas, sinabi sa akin ng aking ama na limitahan ang pakikipag-ugnayan sa mga tagalabas, dahil maraming tao sa labas ang nagse-set up ng multi-level na mga scam, napakapanganib. Wala na akong talento, at ang pang-aabala ng iba ay makakapagpaliban lamang sa aking pag-unlad sa pag-aalaga, at walang sino man ang makakapagligtas sa akin mula doon." Nang marinig ito, si Hao Xian ay napasapaw na lamang sa kanyang mukha at nanaghoy, "Diyos ko, parang nakakulong sa bahay, nagpapakita ng feudal na ideolohiya, ang pagtatatag ng gayong pag-iisip mula pagkabata ay malamang na ginagawang imposibleng iligtas siya." Si Wukong, na hindi na makatiis, ay galit na sumingit, "Guro, bakit ninyo sinasabi ang mga bagay na yun sa kanya? Bigyan ninyo ako ng insenso, nangangako akong babasagin ko ang kanyang hawla." Si Hao Xian, na pagod na sa pagsasalita dahil ang kanyang alagad ay puro kamao lamang ang alam, ay nagpaalala, "Sige, tumahimik ka." Matapos pagsabihan si Wukong, lumingon siya sa munting hari ng impyerno at nagsabi, "Ang maliit na kapatid na ito ay medyo makulit, kasalanan ko ang pagkakamali sa iyo na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, isang malaking kasalanan ito, pakipatawad at huwag mong damdamin." Si Wukong, nang marinig ito, ay nagulat at hindi naintindihan. Ang munting hari ng impyerno ay nagpakawala ng kanyang kamay at nagsabi, "Nakatatanda ay masyadong magalang, walang yun, isang maliit na hindi pagkakaunawaan lamang, kung wala ng iba, ako na ay aalis." Si Hao Xian ay masayang sumagot, "Sige, mag-ingat ka sa pag-alis. Kung hindi tayo nakalaan na mag-cruise ang landas ngayon, magkikita tayo muli sa hinaharap." Makalipas ang ilang sandali, ang munting hari ng impyerno ay umalis din. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang grupo ni Hao Xian na nakabalot sa isang nakatagong aura at anyo. Nakaramdam ng pagkabalisa, lumingon muli si Hao Xian kay Zuano at nagtanong, "Sigurado ka bang hindi matutuklasan ang iyong banal na sandata?" Tumingin siya sa kanya nang may labis na kumpiyansa at sinabi, "Guro, huwag kayong mag-alala, ito ay likha ng aking ama, sinigurado niya na lampas sa nangungunang 10 ng ranggo ng sining pandigma, walang paraan upang ito ay makita." Nang marinig na ito ay regalo mula sa kanyang ama,
Hindi napigilan ni Hao Xian na humanga, ang mga kayamanan ng iyong ama ay tunay na sagana. Si Wukong, sa tabi niya, ay nagkamot ng kanyang ulo at nagtanong, Guro, kung gayon, bakit ninyo siya sinusundan, hindi na ba kayo kumukuha ng mga alagad? Si Hao Xian ay nagtaas ng kilay sa kanyang batang alagad at sinabi, Siyempre, may sarili akong mga plano. Naisip ni Hao Xian na ang taong ito ay may napakababang pagtingin sa sarili. Kahit gamitin niya ang pick card, maaaring hindi ito magpapataas ng kanyang potensyal na halaga, ang susi sa pagpapahusay ng kanyang potensyal ay tiyak na nasa kanyang ama. Habang siya ay nagmumuni-muni, nagtanong muli si Wukong, Guro, may isa pa akong bagay na nais itanong, mayroon bang naging problema sa inyong katawan? Nang marinig ito, si Hao Xian ay nagulat, Ha, ano? Bakit ka nagtatanong ng ganoon? Tiningnan siya ni Wukong ng mabuti at sinabi, dahil sa inyong napakalalim na lakas noon, halos walang tages ng espiritual na enerhiya, ngunit ngayon ay nararamdaman ko ang ilang tumatagas, mga nasa ikapito o ikawalong antas ng pag-aalaga. Si Zuan Nu, nang marinig ang mga salita ni Wukong, ay pumagitna, at si Hao Xian ay namangha at nagtanong, may problema ba? Naramdaman ko rin ito, akala ko ay guni-guni ko lamang, tugon niya. Nang marinig ang kanilang mga salita, si Hao Xian ay labis na nagulat, ang balitang ito ay medyo makabuluhan para sa kanya. Muli niyang isinaalang-alang ang pag-aalaga ng ikapito o ikawalong antas. Hindi maaaring guni-guni ko lamang yon. Ang aking napansin noon ay maaaring ang espiritual na enerhiya na nagmumula sa pag-aalaga. Itinuwid niya ang kanyang sarili, at ang aking katawan ay lumakas sa pamamagitan ng paggamit ng pick card ng maraming beses. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng espiritual na enerhiya at bamulong sa sarili. Kung ganoon ang kaso, ang matinding pamilyar na sensasyon na ito ay hindi maaaring mali. Pagkatapos ay nagpakasawa pa si Hao Xian sa kanyang mga pantasya, naisip, maaaring ako nga ang pambihirang makapangyarihan noon, at may nagbago ng aking mga alaala, na pinaghahalo ako sa walang kwentang pangalang ito. Habang nalulunod sa kanyang iniisip, si Hao Xian ay biglang ibinalik sa katotohanan ni Wukong na itinuro at sinabi, Guro, malapit na siyang umalis, habulin ba natin siya? Nagulat, si Hao Xian ay natauhan at mabilis na tumakbo palapit sa kanya, sumisigaw para sa lahat na magmadali. Samantala, sa arena ng sining pandigma, isang matabang figura na nag-iipon ng pulang-pulang espiritual na enerhiya ay umungal ng mabangis, Subukan mo ang aking pinakamalakas na pamamaraan. Matapos ang sigaw, isang nakakatakot na sinag ng pulang liwanag ang bumulusok, hinarap siya ng isang payat na figura na kalmado at kontrolado, na mahinahong nagtaas ng isang depensibong hadlang laban sa atake, nagpapakita ng walang senyales ng pagpanik. Hindi natitinag, ang matabang kalaban ay walang tigil na nagpatuloy sa sunod-sunod na mga suntok, inuugoy niya ang kanyang kamay pabalik, bumubuo ng isang kurbadang punyal at sumugod pasulong patungo sa dibdib ng kanyang kalaban. Ang payat na kalaban ay nagpakalat ng isang nakakatakot na lilang aura at nanindigang matatag, tila naghihintay sa susunod na galaw. Ngunit ito ay isang panlilinlang lamang. Ang payat na kalaban ay mabilis na dumulas sa likuran ng mataba at nagsabi, "Ako na ba ang gumagalaw ngayon?" Mataba, ang mataba, na may pulang mga mata, ay tahimik na lumingon upang harapin siya, tila malapit ng mahuli. Ngunit hindi siya dapat maliitin, mabilis siyang lumingon pabalik upang tumanggap ng isang mabangis na suntok mula sa payat na kalaban. Ang kanilang nagbabangga ang mga kamao ay lumikha ng isang umaalingaungaw na impact. Ang payat ay mabilis na naglunsad ng isa pang suntok, na nahuli ang matabang kalaban na nagawang umiwas ng may husay. Bilang tugon, ang matabang kalaban ay naghatid ng isang malakas na suntok na pumilit sa payat na ipagtanggol gamit ang dalawang kamay. Nanunood sa eksena, ang mga manunood ay hindi napigilan ang kanilang kasabikan, napabulalas, talagang karapat-dapat sa titulong kambal na Verdugo, ang kanilang lakas ay walang kapantay. Isang tao ang nagkomento, "Nagtataka ako kung kailan tayo makakamit ng ganoong antas." Kung saan ang isa pa ay nanuyang sumagot, "Ang iyong mga salita ay parang panaginip, ha?" Habang ang dalawa ay nag-aaway pa rin ng matindi, ang matandang hari ng impyerno ay tumayo at malakas na nagpahayag, "Tama na, itigil ninyo ang inyong mga kamay, sa aking utos." Tinitigil niya sila ng may malamig na mga mata at nagpatuloy, isang bungkos na mga walang kwentang individual. Ang pag-aaway ay walang pinagkaiba sa pag-aaway ng mga oso, walang anumang dignidad. Nang marinig ito, ang dalawang manlalaban ay huminto, ang mataba ay lumingon. Ang kanyang madilim na pulang mga mata ay nagpapakita ng mga senyales ng pait.
Ganun din ang payat na may parehong mapag-uyam na ekspresyon, na nagsasala ng kanyang mga ngipin. Ang payat ay galit na bamulong, muli, gusto na naman ng matandang ito na mang-api ng iba. Sa puntong ito, ang matandang hari ng impyerno ay sumigaw ng malakas, na nagtatanong ng may paninisi, sa inyong kaawa-awang antas, anong mga pandaraya ang maaari ninyong magawa? Kaawa-awa hanggang sa punto na hindi kayo katapat ng ako mula 100 taon na ang nakalilipas. Nang marinig ang kanyang pagsigaw, ang dalawang general ay mabilis na lumuhad at nagsabi, "Kamahalan, patawarin ninyo kami ay walang kakayahan." Ngunit bago pa man nila matapos ang kanilang pagsasalita, ang matandang hari ay tumingin sa kanila ng may paghamak at sinabi, "Huwag ninyo akong tawaging kamahalan, hindi kayo karapat-dapat doon." Pagkatapos ay lumingon siya sa grupo sa harapan niya at nag-utos, ikaw, lahat kayo, atakihin ninyo ako ng buong lakas, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung gaano kayo kawalang halaga." Nang marinig ito, ang dalawang general ay natulala, pinagpapawisan ng gusto na may takot na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang hari ng impyerno ay nagpakita ng walang awa habang siya ay nag-udyok, "Ano pang hinihintay ninyo? Atake!" Ngayon na, agad na lumuhad ang mga nasasakupan sa sobrang takot, nanginginig, hindi may angat ang kanilang mga ulo habang kanilang sinasabi, "Hindi namin magawa, talagang hindi namin magawa." Ang isang pangungusap na ito ay nagtanim ng sindak at panginginig sa buong grupo, na ikinatuwa ng matandang hari na naisip sa sarili, kahit napatawarin ko sila, hindi pa rin sila manggahas, tunay ngang isang bungkos ng mga walang silbing individual. Ngunit sa matalas na pag-iisip ng matandang hari, bawat salita na kanyang sinabi ay humantong sa isang bagong landas. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang nakakatakot na aura ng dominasyon, ang kanyang handgerang pumatay ay nadarama habang siya ay nagpahayag, "Isang bungkus na mga walang silbing tao na tulad ninyo, aking sinayang ang aking pagsisikap sa pagpapalaki sa inyo. Nang ahas kayong hamanin ako, hindi kayo makapantay sa akin sa labanan, ngunit nang ahas pa rin kayong itaas ang inyong kamay laban sa akin, itaturing ko yun bilang isang gawa ng paghihimagsik. Ngayon, tunay kayong kasuklam-suklam," nagpatuloy siya. Ang payat na kalaban ay hindi nakayanan ang kahihiyan, naisip sa sarili, "Somepain, naniwala ako sa mga walang kwentang salita mula sa matandang yun, noong nakaraan ay pinaniwalaan ko ang kanyang mga sinabi, at tingnan ninyo ang mapait na kahihinatnan na aking hinarap." Ang imahe ng matandang hari ng impyerno na walang tigil na inaatake ang kanluraning Demon King hanggang sa siya ay walang lakas na lumaban, ay nananatili pa rin hanggang ngayon, na nagpapakita kung gaano kasuklam-suklam ang matanda, naghahanap ng anumang dahilan upang atakihin ang iba. Ang tanging nais niya ay ang kasiyahan ng makita ang lahat na lumuhad sa harapan niya at dilaan ang kanyang mga bota. Ang baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagdiriwang sa kanyang mga nasasakupan na hindi nang ahas na lumaban para sa mas mataas na posisyon sa kaharian ng langit, sa halip ay nagpakasawa siya sa walang kabuluhang pagpapakita ng kapangyarihan sa loob ng kanyang sariling nasasakupan. Siya ay tunay na walang silbi at isang mapagkunwari. Pagkatapos, ang munting hari ng impyerno ay pumasok at nagsabi, "Pagbati, kagalang-galang na ama." Anunsyo ng munting hari ng impyerno sa kanyang pagpasok. Nang marinig ang kanyang boses, ang matandang hari ay lumingon at nagtanong, "Natapos mo na ba ang iyong gawain?" Ang munting hari ng impyerno ay agad na sumagot, "Opo, ama, natapos ko na." Ang Demon Lord ay tunay na kahanga-hanga, ngunit naipadala ko na siya sa bilangguan ayon sa inyong utos. Nang marinig ito, ang matandang hari ng impyerno ay nagtaas ng hinala at nagtanong, "Ipinadala mo sa bilangguan, hindi ba ako ang nag-utos sa iyo na dalhin ang kanilang mga ulo sa akin?" Ang munting hari ng impyerno, na naguguluhan, ay tumugon, "Hindi ba kayo ang nag-utos sa akin na ipadala siya sa bilangguan?" Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang espesyal na kautusan na kanyang natanggap, na nililinaw, hindi ba ito kautusan mula sa isang espesyal na individual? Ang kanyang ekspresyon ay naguguluhan pa rin, na nagpapahiwatig na hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Nang marinig ito, ang matandang hari ay nagngalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang munting hari ng impyerno, ginampanan niya ang kanyang karaniwang kasuklam-suklam na laro, nagkukunwaring nagagalit at laging tama, at sinabi, "Ibig mo bang sabihin na nagkamali ako ng alaala, yun ba ang iyong ipinahihiwatig?" Ang munting hari ng impyerno, na natakot, ay hindi sinasadyang umatras, nanginginig habang sinasabi, "Hindi, ama, hindi yun ang ibig kong sabihin." Samantala, ginamit ng matandang hari ang kanyang lakas sa kanyang kamay ng may puwersa at nagtanong, "Kaya tanungin ko kayong lahat,
magkakamali ba ako sa pagbibigay ng utos? Bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita, ang munting hari ng impyerno ay tinamaan ng isang malakas na suntok mula sa matandang hari, isang nakakatakot na suntok na nagpadala sa kanya na bumagsak sa lupa. Ang kanyang ulo ay nakabaon sa putik, na babalot ng ulap ng alikabok. Habang kumakalma ang alikabok, ang munting hari ng impyerno ay nakahandusay sa gitna ng mga durog, ang iba ay nanatiling tahimik, masyadong natakot upang magsalita, lahat sila ay nagbahagi ng parehong pakiramdam ng takot at sindak. Ang matandang hari ng impyerno ay lumapit sa nakahandusay na figura, nakatingin sa kanya, inabot niya ang kanyang kamay na parang hahawak sa kanyang leeg, ang kanyang tingin ay malamig at mapagkalkula, itinaas ang munting hari ng impyerno at mahigpit na pinisil ang kanyang kwelyo. Ang matandang hari ay naghatid ng isang nakakatakot na ultimatum, sino man ang manggahas na mag-alinlangan sa akin, ay makakatagpo ng parehong kapalaran gaya niya. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, narinig ba ninyong lahat ng malinaw? Ang kanyang mga nasasakupan, na nanginginig sa takot, ay tumugon ng sabay-sabay, opo, kamahalan. Samantala, habang hawak ng matandang hari ang kanyang anak sa leeg, ang payat na general ay hindi napigil ang mag-isip, ginagamit ba ng matandang ito ang pagkakataong ito upang bigyan ng babala ang lahat, kahit siya ay mali, iginiit niya na siya ay tama. Ang isang mabangis na tigre ay hindi kakain ng kanyang sariling anak, ngunit siya ay handang isakripisyo ang kanyang sariling laman at dugo upang takutin ang iba, tunay ngang kasuklam-suklam, isang hamak na nilalang, nararapat bang mag-iwan ng gayong pamana para sa kanyang anak? Sa panig na ito, mahigpit pa rin niyang hawak ang leeg ng munting hari ng impyerno at muling tinanong siya, tatanungin kita muli, inutusan ba kita na ipadala siya sa bilangguan o dalhin ang kanyang ulo sa akin? Sa kabila ng pagkarinig nito, ang munting hari ng impyerno ay nagpumilit, Ama, malinaw ninyo akong inutusan na ipadala siya sa bilangguan. Nang marinig ang hindi inaasahang sagot, ang matandang hari ay nagalit, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago, naramdaman ang kanyang galit, ang kanyang mga nasasakupan ay nagpanik at napabulalas, Batang Panginoon, huwag na kayong magpumilit, mamamatay kayo. Ang kanilang nag-aalalang mukha ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa bawat kilos. Nang marinig ang tugon ng munting hari ng impyerno, itinaas ng matandang hari ang kanyang nakapigang kamao at muling nagtanong, ano ang sinabi mo? Magsalita ka ng mas malakas upang marinig ko ng malinaw, hindi kita marinig ng malinaw kapag ganyan kang umungol. Bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita, inihagis niya ang kanyang kamao ng diretso sa mukha ng munting hari ng impyerno. Ngunit biglang, sa sandaling iyon, isang sinag ng maliwanag na liwanag ang bumaba mula sa itaas, tumama sa likuran ng matandang hari ng may napakalakas na puwersa, na nagpapaliwanag sa madilim at malungkot na lugar na ito. Ang matandang hari ay sumulyap pabalik ng may pagkalito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Humakbang palabas mula sa loob ng sinag ng liwanag ang grupo ni Hao Xian, na nagsalita, Hoy, ano itong ginagawa ng matandang ito? Tumingin si Hao Xian sa matandang hari na may ekspresyong parang nakakita ng isang ligaw na isda na nagkakandapakpak sa isang tuyong kawali, ang kanyang tono ay naging malamig habang sinabi niya, nag-aalala ako na masyadong maraming tao rito, hindi ba't masyadong sobra na hindi magpakita ng kahit kaunting galang sa iyo? Matanda, ngunit ngayon ay maayos na, kailangan mo pa ba ng anumang galang? Nang marinig ito, ang diwa ng pakikipaglaban ni Wukong ay sumiklab ng may kesab-ikan, pumuputok ang kanyang mga buko, na iniisip, mahusay, oras na para lumaban, si Zuan-no ay tumingin sa matandang hari ng may lubos na paghamak at pagkasuklam sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang tatlo sa kanila ay lumapit sa matandang hari, si Hao Xian ang nangunguna, hindi na siya nagpakita ng anumang senyales ng pagkamahiyain, nagpapalabas ng isang mabangis at nakakatakot na aura, ang matandang hari ng impyerno, na may maitim na ekspresyon, ay sinuri ang tatlo. Saan ang galing ang maruruming ilong na mga bata, paano sila nang ahas na manghimasok sa aking nasasakupan?